Wala man daw epekto sa resulta ng eleksyon ng pakikialam ng Smartmatic sa computer program na nasa transparency server, hindi pa rin daw sumunod sa tamang protocol ang Smartmatic. Pagbabanta ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, posibleng ma-disqualify ang Smartmatic sa bidding sa mga susunod na eleksyon dahil dito. Samantala, dumating na ang karamihan sa mga 400,000 na boto mula sa overseas absentee voting. Binabantayan ito lalo na po sa vice presidential race na dikit ang laban. Narito ang report. Smartmatic, in my opinion, has breached our protocol. And for that, they should be liable. They should be liable to the Commission on Elections. They should be liable to the people of the Philippines. Galit na galit sa Smartmatic si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa ginawang pakikialam ng Smartmatic sa isang computer program na nasa transparency server sa Parish Pastoral Council o PPCRV noong gabi ng May 9, araw ng eleksyon habang isinasagawa ang partial unofficial count. Sabi ni Guanzon, hindi raw dapat pinakailaman ni Smartmatic Project Manager Marlon Garcia nang ganun-ganun na lamang ang programa, lalo pat may mga binabantayang mga dikit-dikit na laban. Nang hina ang tuhod ko when I found out that they did something there on May 9 at 7 in the evening. Because it could have been anything. It could have been worse. Buti na lamang daw, sabi ni Guanzon, hindi ito nakaapekto sa anumang resulta ng bilangan. Kanina, ipinakita ni Garcia ng Smartmatic kung ano ang kanyang ginawang pagbabago sa komandang computer program. Tiniyak niyang hindi ito nakaapekto sa bilang. Do the substitution of the character question mark with ñ. You can take a look at the results that are in the statement of votes in the COCs everywhere. There was no result changed, okay? Sabi ni Garcia, may taga-COMELEC naman daw nang gawin nila ito at katunayan pareho silang nag-input ng kanilang password ng taga-COMELEC. There is always there Smartmatic personnel and COMELEC representatives. So they gave their password? No, they didn't give it. They typed it in. They typed it in. This was unauthorized. And it doesn't change a thing that they were given part of the password or one password because they asked for it. Sabi ni Guanzon, iimbestigahan na ng COMELEC ang nangyari. Pwede rin daw huwag munang bayaran ng Smartmatic kung hindi sila makukumbinse sa paliwanag nito. At pwede rin mapadisqualify na ito sa mga susunod na eleksyon. Pero bukod sa issue ng pagbabago ng script ng computer program, meron din kaming napansin na pagbabago ng resulta sa partial unofficial tally ng transparency server. Alas 12:30 ng madaling araw kanina, May 13, napansin namin sa aming mirror server na bumaba ang bilang ng mga boto para sa mga kandidato. Huh? Yung madaling araw, 20 ka na lang, tapos 10 na lang. How can you give that to me? Sinong kandidato yun? Halimbawa, sina Vice Presidential candidates Leni Robredo at Bongbong Marcos. Kung noong 9:45 p.m. ng May 12 ay merong 13,192,738 na boto si Robredo at 13,775,616 si Marcos, parehong bumaba ito ng bahagya noong 10:45 May 12. At parehong bumaba muli pagkatapos ng isang oras o 11:45 ng May 12. Nabawasan din ang dalawang clustered persons galing Parañaque ang latest results na tiningnan namin. I have not been told about that. My recommendation is please inform COMELEC so that they can investigate. Is that easy to just decrease the numbers from the system? No. It should be difficult. Ayon kay COMELEC Chair Andres Bautista, may bawas daw sa bilang ng boto kasi inilisan nila ang mga nahalong test votes na kasama sa mga na-transmit. Tinak naman ni Bautista na hindi pa rin ito makakaapekto sa resulta ng eleksyon. Nakikita niyo naman na yung mga tinatanggal ng mga numero, maliliit lang na mga numero at hindi ito po makakaapekto doon sa mga ranking. Sina Senador Bongbong Marcos at Congresswoman Leni Robredo ang nanguna sa paunang resulta ng overseas absentee voting. May 429,000 overseas votes at nakuha ni Marcos ang 162,497 votes. 17 votes naman ang nakuha ni Robredo. Ang naiwan pinaghatian ng apat na iba pang vice presidential candidates. Hinihintay pa ang mga boto mula sa Tel Aviv, Bahrain at Taiwan. Tinatayang kulang-kulang 18,000 votes na lamang ang hinihintay galing sa overseas absentee voting. Sa impormasyong ibinigay sa GMA News, landslide na nanalo si Duterte sa lahat ng 82 na embahada at konsulado na nag-overseas voting, maliban na lamang sa Vatican kung saan nanalo si Liberal Party Bet Mar Rojas. Matatanda ang minura ni Duterte ang Santo Papa pero nagsorry na siya para rito. Ilan sa mga overseas votes na nakanvas na ay ang mga boto galing sa Spain, Singapore, Lebanon, Korea, Bahrain, Qatar, Malaysia, Italy at Kuwait.
Sa ika-4 na araw ng canvassing ng National Board of Canvassers o NBOC dito sa PICC, sa pinakahuling record ng COMELEC may 147 na COC ang nai-canvass na mula sa 168 na kabuang bilang ng COC na hinihintay nila. Pero may ilang mga probinsyang naantala pa ang canvassing dahil hindi pa nila nakukumpleto ang 100% transmission galing sa kanilang mga syudad at munisipalidad. Tulad na lamang sa Lanao del Sur at Sulu dahil may failure of elections doon. Kasama sila sa siyam na mga probinsya kung saan may mga lugar na may special elections bukas, may lampas 18,000 mga boto pa ang pwedeng makuha sa mga lugar na ito.